Sakit. Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lon channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,251 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. And malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. And mag-iingat po tayo lagi, lalong-lalo na ngayon. May bagyong Christine po, no? Okay, ano lang po mga quick ano lang tayo, mag-comment lang po tayo sa mga nagko-comment sa atin, no? Unang-una, maraming salamat po sa inyo, no? Mga nagko-comment po. Positive or negative, kahit po yung mga naka-block. May mga naka-block po no. Ayan, minsan sinisilip ko yon, minsan hindi na. Hinahayaan ko na lang, no? Unang-una po sa lahat, gusto ko lang po i-address ito, no, once and for all. Hindi po tayo bayaran, ha? Tandaan niyo po 'yan. Si #wakwidlan po ay hindi nababayaran, okay? Ni isang politiko, ni isang organisasyon, ni isang political party, wala po, no? Okay, may nagkomento na volunteer po tayo kay Isko Moreno, no? In a way po pero not officially, no? Ibig sabihin, sinusuportahan po natin ang mama, sinusuportahan po natin yung taong yan, si Yorme Isko Moreno, dahil nakita po natin ang kasaganaan ng Maynila, lungsod ng Maynila. Okay? Nakita rin po natin, no, nung si Mayora Hani Lacuna na, gaano nag-deteriorate ang Maynila. No? Hindi ko po alam kung bakit po nag-deteriorate, dahil ba sa kautangan, o hindi ko po alam. Pero, ibig sabihin, na mismanage po ito. Paano ko na nga po ito nasabi? Okay? Halos araw-araw po tayo pupunta dyan sa, dyan sa City Hall. Complex. Okay? Nakita natin ang diferensya, no? Nung kay Yorme Isko Moreno at kay Mayora. Okay? Yan Tapos, nakita din natin ang Intramuros. Okay? Professor po kasi tayo no? Halos sa araw-araw tayo nagpupunta diyan sa Maynila at nakita po natin, no, ang kabulukan ng Intramuros, yung area niyan, napakadumi, no? Yung mga tao nga diyan nakahubad di ba? May mga bata, may mga aso, may mga pusa, may mga batang gala, no? Yung baku-baku yung tiles diyan sa ilalim, no? Ang dumi, believe me, talaga. Nagpunta na Intramuros ay sa Santa Cruz, Quiapo, no? Sampaloc, okay? Santa Mesa. Halos lahat napuntahan natin. At syempre, nakikinig po tayo sa ating mga kababayan at sa ating mga kamag-anak, mga dating kaklase, yan, dating estudyante, yan, dating kasama sa trabaho, okay? Nakita po natin ang kabulukan. Sinasabi rin po nila yan, no? Yung no, yung mga nagko-comment po sa atin, naranasan din po nila yan, yung sa Tondo, no? Ito si Yorme Isko Moreno nagsabi na, yung ospital na pinatayo nila doon, hindi pa ipinapatayo hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi marunong sa management, no? Ibig sabihin, umaasa lang sa ang akala nila hindi tatakbo si Yorme Isko Moreno. Ngunit hindi naman tumatakbo si Yorme Isko Moreno dahil gusto niya, dahil tinulak siya. Yan po ang katotohanan diyan, ngayon, sumagot na po si Yorme Isko Moreno, no, dahil binabato sa kanya yung kautangan daw niya na talagang yung criticize kasi siya ng Mayora Hani Lacuna, yung partido niya, na si Yorme Isko Moreno daw ang nangutang. Diyos ko. Si Chua nandiyan, Valeriano Abante, no? Nakaw mo. Yan. Sinagot na po, no, yung financial burdens daw dahil nga daw sa kautangan na minana ng administrasyong Lacuna. Pero syempre ganun naman po talaga yun, di ba? Duterte, Marcos, ganun lang yun. Diba? Ngayon, in-interview ngayon si Yorme Isko Moreno ng ANC kay Karen Davila, no? Talagang in-emphasize niya na yung utang na yun ay para sa mga proyekto na under
Yorme Isko Moreno Dumago sa term, no? Sabi nila kuna na talagang itong utang na ito ay talagang nag-cause ng mga initiative, no? So talaga, our loan is really huge. It is his loan during his time. Isko Moreno, which went into a lot of infrastructure, 7 housing projects, 4 schools, Manila Zoo, and the Hospital of Maynila. Buti nga, umutang na may pinagkagastusan, no? As well as the medical equipment for the hospital ng Maynila. She said in a Filipino, ano pa lang ina-interview, si Lacuna, explaining that the current administration has had to shoulder the ongoing payments for these projects. Ibig sabihin, hindi nakakapagbayad dahil nga naman mahina ang komersyo. Ibig sabihin, pangit ang Maynila dahil hindi ito tinatangkilik ng komersyo, no? Sabi ni Moreno, however, dinefend niya yung mga choices niya during a town hall meeting on October 22, 2024. Kahapon lang, emphasizing the humanitarian focus of his administration, particularly during the period of pandemic. Kasi inabutan ng pandemya si Isko Moreno, yung pamumuno niya. Katulad din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Responding to Lacuna's criticism that he provided assistance to non-voters, Moreno posted a heartfelt questions to the attendees. May sakit o wala, botante o hindi, anong maramdaman ninyo kung yung nanay nyo nakaratay sa karamdaman, 6 na taon na hindi nakakabangon pero humihinga pa, buhay pa, pero 2 eleksyon hindi nakaboto, hindi na botante. So dahil hindi na siya botante, wala na siyang pensyon, nako po, yun ang mahirap. Kaya nga naman, sick or not, voter or not, how would you feel if your mother is bedridden, unable to get up for 6 years, but is still breathing, still alive, yet she hasn't been able to vote in 2 elections. So she's no longer a voter. Because she's no longer a voter, she's no longer has a pension. No? Siyempre, anong mararamdaman mo doon, di ba? Ngayon, hina-highlight din ni Yorme Isko Moreno yung unprecedented challenges na yung syudad ng Maynila ay hinarap ang hamon ng COVID-19 pandemic, asserting that his administration's priority was to ensure no family went hungry. Bilang ama ng lungsod, iniisip ko paano kakain ang 700,000 pamilya, 2 milyong Manilenyo, no? Na hindi magutom dahil sa pandemya, dahil sa lockdown. Hindi nyo ba napakinggan nung naging mayor ako na walang perang syudad? Ginawan ko ng paraan. I took the responsibility, sabi ni Yorme Isko Moreno. Dahil dyan, talagang pinapasalamatan natin siya at karapat na dapat na ibalik siya sa posisyon na pagka-mayor at mamaalam na tayo kay Mayora Hani Lacuna. No? Ayan. Ito, talagang nung sinabi ni Yorme Isko Moreno yan, pinalakpakan siya ng mga madlang people dyan sa town hall meeting. Okay? Hindi po ba karapat dapat talaga na ibalik natin si Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila? Kaya nga po, mga kaibigan ko, no? Mga Iskonians dyan, suportahan nyo rin ang ating channel dahil dito inilalaan natin ang konting panahon natin upang mapasinaya, no? Ma-inform ang publiko with regards to his programs at karapat-dapat, sobrang deserving ni Yorme Isko Moreno na bumalik dyan sa lungsod ng Maynila. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless you all.